This is what it feels like. Nagsimula ang pelikula sa Arizona, sa isang napakalaking bagyo na tumama sa mountain area. Tinatawag ito ng balita na pinakamalakas na bagyo na nakita ng estado, na may malakas na ulan at bilis ng hangin na umabot sa higit sa 135 kilometro bawat oras. Nandoon ang rescue team, at hinahanap nila ang 3 hiker na nawawala sa bagyo. Sa sandaling yun, mas lumalakas pa ang bagyo, at sinabi sa kanila ng piloto ng chopper na merong paparating na baha mula sa tuktok ng bundok. Inutusan niya ang team na umalis na kaagad sa bundok at maghanap ng masisilungan na pwede nilang pagtaguan. Sa mga oras na yun, naabot ng volunteer ang isa sa mga nawawalang babae sa tabi ng ilog at nalaman niyang patay na siya. Ang volunteer na yun ay si John Rambo, at nakita niyang papalapit na sa kanya ang baha, kaya agad siyang sumakay sa kanyang kabayo at hinanap ang dalawa pa. Sa huli, narating niya sila. Sinabi sa kanila ni John na paparating ang isang malaking baha at inutusan silang kaagad na sumakay sa kabayo. Pinaalam ni Jimmy na kasama nila ang kanyang asawa at sinabi ni John na natagpuan niya ito, ngunit patay na siya. Iginiit ni Jimmy na gusto niya siyang makita ng personal, kaya umalis siya at lumayo. Sasakay na sana si John sa kabayo ngunit nakita niyang malapit nang dumating ang baha. Inutusan niya si Sarah na bumaba sa kabayo at mabilis na magtago sa likod ng isang bato. Itinali niya ang kabayo sa isang puno, itinali ang lubid sa bato, at pagkatapos ay itinali ang sarili kay Sarah, bago sinabi sa babae na kumapit ng buong lakas. Tinamaan sila ng baha ngunit pinanatili silang steady ng lubid kasama ng kabayo. Pagkatapos nito, nahanap ng rescue team ang mga bangkay ni Jimmy at ng kanyang asawa sa tabi ng ilog. Ilang sandali pa, bumalik na si John kasama si Sarah at sinalubong sila ng sheriff. Sinabi ni John na namatay ang asawa sa unang wave at hinanap siya ng kanyang asawa. Nang sabihin ng sheriff na natagpuan nila ang mga bangkay sa tabi ng ilog, nalungkot si John dahil hindi niya sila nailigtas. Sinabi ng sheriff na ginawa niya ang kanyang makakaya at nagpasalamat para sa kanyang tulong. Papaalis na sana si John, nang pasalamatan siya ni Sarah sa pagliligtas sa kanyang buhay. Tinawag siya ng mga pulis na isang expert tracker, ngunit ang taong ito ay hindi lang isang simpleng tracker. Isa siyang US Army vet, na iniwan ng buong henerasyon ng mga sundalo na may matinding trauma at PTSD. Namumuhay na ngayon si Rambo sa isang tahimik na buhay sa kanyang rancho, kasama ang kanyang katulong na si Maria, na tinutulungan siyang palakihin ang kanyang apo na si Gabriela. Sinabi ni Maria na narinig niya ang balita at alam niyang 2 tao ang namatay. Tumugon si John na hindi niya sila nailigtas, tulad ng kabiguang mailigtas ang kanyang mga kaibigan sa digmaan. Sinabihan siya ni Maria na huwag sisihin ang kanyang sarili dahil hindi na siya sundalo sa digmaan, at ginagawa niya ang kanyang makakaya. Kapag gusto ni John na mapag-isa, tumatakas siya sa mga tunnel sa ilalim ng kanyang rancho, kung saan nakaimbak ang kanyang mga sandata at gamit. Ang pagkamatay ng mga tao sa bagyo ay tila labis na nakaapekto kay John, dahil nagpapaalala ito sa kanya ng mga bangungot sa digmaan. Kinabukasan, pagkatapos mag-almusal ni John, pumunta siya sa mga tunnel at inayos ang ilang gamit na nasira dahil sa ulan. Dito, naalala niya ang masasakit na alaala mula sa digmaan at lahat ng dugong nakita niya. Ikinagalit niya ito, at inilabas ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagpanday at paggawa ng kutsilyo. Sa sandaling yun, kakabalik lang ni Gabriela mula sa kanyang kaibigan, at tinanong si John kung natapos na niya ang pagsasanay sa mga kabayo nang wala siya. Sinabi niya sa dalaga na tapos na siya at ipinakita sa kanya ang isang letter opener na ginawa niya para sa kanya mula sa Damascus Steel, na maaari niyang ilagay sa kanyang mesa kapag nag-aaral na siya sa kolehiyo. Nobody writes letters anymore. Pagkatapos nito, umalis sila sa mga tunnel at sumakay ng mga kabayo. Malapit nang umalis si Gabriela para magkolehiyo, ngunit hindi niya sigurado kung anong gusto niyang gawin sa kanyang buhay. Bago pa man siya legal na makainom ng alak, matagal nang alam ni John na gusto niyang maging isang sundalo. Yeah, I wanted to be a soldier. Did you like it? Even before your age. Plano ni Gabriela na mag-hangout kasama ang ilan sa kanyang mga kaibigan mamaya, kaya iminungkahi ni John na dalhin sila sa rancho at ipakita sa kanila ang mga tunnel. Show them the tunnels. You don't let anybody go in the tunnels. Hindi niya pinapayagang pumunta ang sino man doon, ngunit gagawa siya ng exception para sa mga kaibigan ni Gabriela.
They're your friends. Nang gabing yun, pumunta ang magkakaibigan upang tumambay at magparty sa mga tunnel. Habang nagaganap ang party, sina John at Maria naman ay nagmamasid mula sa malayo. Medyo nagseselo si Maria dahil hindi siya pinapapasok ni John doon, ngunit tumugon si John na pwede siyang pumunta sa tunnel ngayon kung gusto niya. Sa mga oras na yun, nagpaparty si Gabriela kasama ang kanyang kasintahang si Jimmy, nang makatanggap siya ng tawag mula sa kaibigan niyang si Giselle, na sinabing natagpuan na niya ang taong hinahanap niya. Pagkatapos nito, natapos na ang party, at lahat ng mga kaibigan ni Gabriela ay umalis na sa rancho. Pumunta si John sa mga tunnel at naabutan si Gabriela na nililinis ang kalat na ginawa ng kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ng party, sinabi ni Gabriela kay John na gusto niyang pumunta sa Mexico. Lumalabas na si Giselle, na nakatira sa Mexico, ay nagawang mahanap ang nawawalang ama ni Gabriela na si Manuel. Because I found my father. Nakaramdam siya ng pagnanais na makita siya upang marinig kung bakit siya nito iniwan, ngunit tumugon si John na hindi siya isang mabuting tao, dahil walang dahilan ang kahit na sino man para itapon ang kanyang pamilya. Iniisip ni Gabriela na maaaring mali si John, ngunit nagbabala si John na ang mundo ay hindi kasing ganda tulad ng iniisip niya. Gayunpaman, nanindigan si Gabriela, at hiniling kay John na magtiwala sa kanya na gumagawa siya ng isang mahusay na desisyon. Pinaalam ni John na ang mga taong tulad ng kanyang ama ay hindi agad-agad magbabago. Men like that don't change. It only gets worse. No, it's not. Alam niyang gusto niyang makakuha ng mga sagot at nais na makita ang mundo, ngunit kailangan niya ng ilan pang taon dahil hindi pa siya handa sa ngayon. Alright. Kinabukasan, pinilit ni Gabriela na umalis, at nainis si Maria dahil alam niya kung anong uri ng lalaki ang kanyang ama. Gabrielle, I thought we had an understanding. Wala siya noong nag-aagaw buhay ang kanyang ina, ni minsan ay hindi nagmalasakit na maging ama kay Gabriela, hindi katulad ni John na ilang taong nagpalaki at nag-alaga sa kanya. May pagkakataon pa nga na kailangan siyang pigilan ni John na bugbugin ang kanyang ina, at dahil sa lahat ng nalalaman niya, tumanggi siyang payagan si Gabriela na umalis ng rancho. Tila pumayag naman si Gabriela, pagkatapos ay sinabi sa kanila na pupunta siya sa bahay ng kanyang kaibigan. Pinanood ni John ang kanyang pag-alis. Sorry about everything earlier. Walang kamalay-malay na mababago nito ang kanilang mapayapang buhay magpakailanman. Sa halip na pumunta sa bahay ng kanyang kaibigan, si Gabriela ay nagmaneho papunta sa Mexico at pumunta sa bahay ni Giselle. Hey, come here, Makalipas ang ilang oras, labis na nag-alala si John nang hindi niya makitang bumalik si Gabriela. Kalaunan, dinala ni Giselle si Gabriela sa apartment building kung saan natagpuan niyang nakatira ang kanyang ama. Nahanap ni Gabriela ang apartment, at sa wakas ay nakaharap na ang ama na matagal na niyang hinahanap. Nagtataka si Gabriela kung bakit niya sila iniwan, ngunit sa halip na matanggap ang sagot na hinahanap niya, ipinahayag ni Manuel na siya at ang kanyang ina ay walang halaga sa kanya. Hindi niya ginusto si Gabriela, at nang mamatay ang kanyang ina, nakita niya ito bilang isang perpektong pagkakataon upang lumayo. Nang marinig ang mga masasakit na sagot na ito, nadurog ang puso ni Gabriela, nagmamadaling bumalik sa sasakyan, at sinabing tama ang mga sinabi sa kanya ni John. Gayunpaman, kinumbinsi siya ni Giselle na masyado nang late at wala siya sa tamang pag-iisip para magmaneho. Sa huli, dinala ni Giselle si Gabriela sa isang club, at agad niyang nakuha ang atensyon ng mga lalaki sa kanyang inosenteng itsura. Isang lalaki ang lumapit kay Gabriela at sinubukang makipag-usap sa kanya, ngunit nabunyag ang kanyang tunay na intensyon nang maglagay siya ng isang sangkap sa kanyang inumin. Kinabukasan, kinakabahang sinabi ni Maria kay John na tumawag si Giselle, na sinabing pumunta si Gabriela upang makita ang kanyang ama at hindi na bumalik. Nang walang sinasayang na oras, umalis si John, at nangakong hahanapin si Gabriela at iuuwi ito. Mula sa puntong yun, hindi na si John ang nasa harap natin. Siya na ngayon si Rambo, ang veteranong sundalo na handang pumatay ng kahit na sino. Samantala, natagpuan ni Gabriela ang kanyang sarili na bihag kasama ng iba pang mga babae. Hawak sila ng isang makapangyarihang Mexican cartel na pinamumunuan ng magkapatid na Martinez. Bumalik si Victor Martinez kasama ang isang babae na nagtangkang tumakas, at binalaan ng iba na kung susubukan nilang gawin muli ito, hahanapin niya sila at walang awa silang papatayin. Nang gabing yun, dumating si Rambo sa Mexico at nahanap ang apartment ni Manuel. Gusto niyang malaman ang kinaroroonan ni Gabriela at galit na tinanong si Manuel.
Iginiit ng lalaki na wala siyang ideya, at tumugon naman si Rambo na nagsisisi siya na hindi niya binali ang kanyang leeg sa mga nakalipas na taon, dahil siya ang dahilan kung bakit nawawala si Gabriela. Pagkatapos nito, hinanap niya si Giselle, at kahit na nanindigan ang dalaga na wala siyang alam, ininsist ni Rambo na kakausapin siya sa loob. Sinabi sa kanya ni Giselle ang tungkol sa pagbisita ni Gabriela sa kanyang ama at nagpunta sila sa isang bar upang uminom pagkatapos. Gayunpaman, naghiwalay na sila pagkatapos magsimulang makipag-usap ni Gabriela sa isang lalaki. Napansin ni Rambo na nagbago ang kanyang kwento dahil noong una, ang sabi niya ay hindi na siya bumalik sa kanyang ama, ngayon naman ay sinasabi niyang lumabas sila para uminom. Ang masama pa nito, napansin ni Rambo na suot niya ang gintong bracelet ni Gabriela. Iginiit ni Giselle na siya ang nagbigay nito sa kanya, ngunit tumugon si John na imposibleng gawin ito ni Gabriela dahil pagmamay-ari ito ng kanyang ina. Inutos ni John na dalhin siya sa club o papahirapan niya siya. Sa takot para sa kanyang buhay, sinamahan na ni Giselle si Rambo sa club. Pagdating doon, tila nagdadalawang isip si Giselle, ngunit walang pakialam si Rambo at inutos na ituro ang lalaking nakita niyang kausap ni Gabriela. Pagpasok nila sa loob, itinuro ni Giselle ang lalaki, kaya sinabihan siya ni Rambo na pwede na siyang umalis. Tumayo si Rambo sa isang sulok, at pinagmasdan ang kanyang target. Samantala, isang babae na nagngangalang Carmen ang napansin si John at patuloy siyang pinagmasdan. Kalaunan, natapos na ang lalaki sa kanyang gabi at dinala ang babaeng napili niya. Sinundan siya ni John, at sinundan din sila ni Carmen. Sinundan ni Rambo ang lalaki palabas sa parking lot, at bago pa siya makasakay sa kanyang sasakyan, tinambangan siya ni Rambo gamit ang isang kutsilyo sa kanyang leeg. Ipinakita niya ang larawan ni Gabriela, ngunit sumagot ang lalaki na hindi niya kilala ang babae. Dahil dito, binali ni Rambo ang kanyang collarbone at pagkatapos ay sinaksak siya sa kanyang binti. Nang sinimulan ni Rambo na baliin ang kanyang collarbone gamit ang kanyang kamay, sumuko na ang lalaki at pumayag na dalhin siya kay Gabriela. Ang parehong babae mula sa loob ng club ay nakita ang lahat ng pangyayari, at nang nagmaneho na si Rambo palayo, sinundan niya ang truck. Dinala ng sugatang lalaki si Rambo sa lokasyon kung saan nakakulong si Gabriela, at ngayong wala na siyang pakinabang, pinatumba na siya ni Rambo. Mula sa malayo, napansin niya si Victor at ilang mga gangster na tumatambay sa loob. Hindi nagtagal, dumating din sa lugar ang nakatatandang kapatid ni Victor na si Hugo, kasama ang ilang tiwaling pulis na nagtatrabaho sa kanila. Dinala sila ni Victor sa silid kung nasaan ang mga babae, at sinabihan silang magpakasawa ng libre bilang kapalit ng kanilang mga serbisyo. Habang nagmamasid si Rambo, hindi nagtagal ay napansin niya ang isang lalaking nakatingin sa kanya. Sinubukan niyang umalis, ngunit ang mga lalaki ay nasa lahat ng dako, at sa lalong madaling panahon, natagpuan ni Rambo ang kanyang sarili na napapalibutan ng isang maliit na hukbo ng mga gangster na pinangungunahan ni Hugo at Victor. Inutos nilang malaman kung ano ang pakay niya, ngunit tumanggi si Rambo na magsalita. Sa kanyang wallet, nakita nila ang larawan ni Gabriela at tinawag siya ni Victor na isang bayaran. Sinubukan siyang atakihin ni Rambo, ngunit ang lahat ng miyembro ay tinutukan siya ng baril. Tumanggi pa rin siya na magbigay sa kanila ng kahit na anumang impormasyon, kaya hiniwa siya ni Victor sa mukha, bago siya walang awang binugbog ng lahat ng mga lalaki. Nanghihinang sinabi ni Rambo na palayain nila si Gabriela, ngunit malinaw na sinabi sa kanya ni Hugo na ang mga babaeng ito ay gamit lamang para sa kanya para kumita. Ngunit dahil sa ginawa ni Rambo, sisiguraduhin niyang gagawin niyang halimbawa si Gabriela. Hahayaan niyang mabuhay si Rambo, para lang magdusa siya sa pagkawala ni Gabriela, hindi alam na isa itong napakalaking pagkakamali. Pagkatapos ay sinugatan ni Victor si Rambo ng malalim sa mukha, at iniwan siya doon upang mamatay. Sa kabutihang palad, nasa malapit lang si Carmen, at nang wala na ang mga lalaki, sumugod siya upang tulungan si Rambo. Sa parehong oras na yun, asar na asar si Victor dahil hindi niya gustong iwan ng buhay si Rambo, kaya tinanong siya ni Hugo kung ano ang gusto niya. Hiniling ni Victor na ibigay sa kanya ang babaeng hinahanap ni Rambo, at sinabihan siya ni Hugo na gawin ang anumang gusto niya sa dalaga. Kumuha si Victor ng isang syringe na may lamang droga at pagkatapos ay pumunta kay Gabriela. Pagdating sa isang silid, ipinakita niya sa kanya ang larawan ni John at tinanong kung sino siya, ngunit tinanong lang siya ni Gabriela kung saan niya nakuha ang lisensya. Ipinakita sa kanya ni Victor ang syringe at muling nagtanong sa kanya. Nang hindi siya sumagot, itinurok na ni Victor ang droga sa dalaga.
Nang umepekto na ang droga sa kanya, inilabas ni Victor ang kutsilyo ni John at nilaslas ang pisngi ni Gabriela, tulad ng ginawa nila kay John. Sa kabilang banda, nagawang makaligtas ni Rambo at ang babaeng si Carmen ay kumuha ng doktor para tingnan siya. Iginiit ng doktor na kailangan siyang dalhin sa ospital at aabuti ng ilang araw bago siya tuluyang makarecover. Habang nagpapagaling si Rambo, si Gabriela naman ay patuloy na tinuturukan ng droga at araw-araw na tinitikman ng maraming lalaki. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Carmen at nakitang magaling na ang kanyang pasyente. Nagtataka si John kung bakit siya tinulungan ng babae, ngunit tumugon si Carmen na gagawin niya ito para sa sinumang nangangailangan. Nabunyag na isa siyang journalist na matagal nang sumusunod kay Flaco, ang gangster na inatake ni Rambo sa club. Nagtatrabaho siya para sa magkapatid na Martinez, na kinuha rin ng kapatid ni Carmen. Dahil wala ng oras na dapat nasayangin, hiniling ni John na malaman ang kanilang lokasyon. Iniisip ni Carmen na nababaliw na siya kung susugod siya sa ganoon karaming lalaki, walang kaalam-alam kung sino ang kausap niya. Para makaganti sa nangyari sa kanyang kapatid at upang hindi na maulit ang mga bagay na ito kay Gabriela, pumayag na si Carmen na tulungan siya. Nakuha ni Rambo ang lokasyon ng isang motel na nag-aalok ng mga pokpok na babae, at pumunta doon habang nagpapanggap na interesado siya na kumuha ng isa. Nang pinapasok na siya ng mga lalaki, inilunsad ni Rambo ang kanyang pag-atake gamit ang isang martilyo. Gayunpaman, ang mga babae doon ay masyadong natatakot upang tumakas. Sa loob ng isa sa mga silid, nakita niya ang high sa droga at may peklat na si Gabriela, at agad siyang dinala pabalik sa kanyang sasakyan. Nalaman ni Hugo at Victor kung ano ang nangyari, at hindi mapigilan ni Victor na magalit. Alam niyang dapat na pinatay ni Hugo ang matanda nang magkaroon siya ng pagkakataon, at nagbabala na makinig ng madalas sa kanya. Sa kabilang banda, pauwi na si Rambo kasama ang may sakit at nanghihinang si Gabriela. Nangako si Rambo sa dalaga na iuuwi siya, at ibinalik ang bracelet na kinuha sa kanya ni Giselle. Sobrang nanghihina na siya, kaya sinimulan siyang kausapin ni Rambo para hindi siya makatulog. Ipinaalala niya sa kanya ang kanyang kabataan, ang masasayang oras nilang magkasama, at ang kanyang mga plano para sa kanyang kinabukasan. Sa kabila nito, nakalulungkot na namatay si Gabriela sa tabi niya. Gumuho ang mundo ni Rambo sa sobrang kalungkutan, at hiniling na siya na lang sana ang namatay. Nang sumunod na araw, nakabalik na si Rambo sa rancho na may malungkot na balita. Lumabas si Maria, ngunit pinigilan niya ito na makalapit sa sasakyan, at ibinalita sa kanya ang masamang nangyari. Hindi nagtagal, inilibing na ni Rambo si Gabriela, at pagkatapos ay pinapunta si Maria sa kanyang kapatid. Iniisip ni Maria kung makikita pa niya siya, at nangako si Rambo na magkikita sila. Sa sandaling umalis na si Maria, nagsimula na si Rambo na maghanda para sa isang pag-atake, kung saan plano niyang akitin ang mga lalaki sa kanyang playing field. Gamit ang kanyang Green Beret training, sinimulan niyang lagyan ng mga trap ang mga tunnel at kamalig sa malapit, na ginawang isang battlefield ang buong rancho upang sumabak sa isang hukbo. Pagkatapos ay bumalik siya sa Mexico upang makita si Carmen at hiniling ang kanyang tulong. Gusto niyang hanapin si Victor, ang lalaking sumugat sa kanya, ngunit takot na takot si Carmen na tulungan siya. Naniniwala siyang walang magbabago, ngunit naniniwala si Rambo na walang magbabago kung uupo lang ang lahat sa isang tabi at hahayaan silang magpatuloy. Gusto niyang maramdaman nila ang sakit na naidulot nila sa iba, at alam niyang gusto rin ito ni Carmen. Dahil sa nakakaantig na speech na ito, nagpasya na si Carmen na tulungan siya. Sa huli, nahanap ni Rambo ang kinaroroonan ni Victor, at pagkatapos ay sinimulan niyang ibagsak ang mga lalaki doon gamit ang kanyang kutsilyo, na ang bawat pag-atake ay nagdadala ng kanyang galit. Sa huli, nahanap niya si Victor sa kanyang silid at ginawa ang isang napakalupit na bagay sa kanya. Kinabukasan, ang lokasyon ay puno ng mga pulis at mga cartel gangster. Ilang sandali pa, dumating si Hugo doon, para lang makita ang walang ulong katawan ni Victor, na may nakatusok na kutsilyo sa kanya kasama ang isang larawan ni Gabriela, habang si Rambo naman ay iniwan ang kanyang ulo sa gitna ng highway. Sa sobrang galit, walang ibang choice si Hugo kundi kunin ang pain dahil hindi niya mapapayagan ang pagkamatay ng kanyang kapatid na hindi nakakapaghiganti. Nag-assemble siya ng isang maliit na hukbo, at pagkatapos ay nagsimulang magtungo sa rancho sa isang convoy, ngunit ito mismo ang hinihintay ng ating bida.
Kinabukasan, gumugol si Rambo ng ilang minuto sa libingan ni Gabriela, nang makita niya ang convoy na papunta na sa kanyang rancho. Ang unang sasakyan ay na-trigger ang isang explosive at nagkapira-piraso, kaya nagpa siya si Hugo at ang koponan na pumunta sa Kamalig on foot. Isang lalaki ang sumugod sa bahay, ngunit nakakuha siya ng isang palaso sa kanyang lalamunan. Ang mga lalaking nakarating sa Kamalig ay na-trigger ang gasoline spray, na sinindihan naman ni Rambo ng putok ng baril, bago sila itinumba. Si Hugo at ang mga nakaligtas ay dumiretso sa mga tunnel, at maingat na gumalaw habang nakahanda ang kanilang mga baril. Isang lalaki ang na-trigger ang isang bitag at nakakuha ng pitchfork sa dibdib, bago pinasabog ni Rambo ang kanyang ulo gamit ang isang shotgun. Isang lalaki ang nagmamadaling nagtungo sa tunog, ngunit pinasabog din ni Rambo ang kanyang ulo. Nagpatuloy si Rambo sa paggalaw sa mga tunnel, walang awang idinidispatsa ang mga walang kamalay-malay na lalaki, na hindi pa rin mahanap kung nasaan ang kanilang kalaban. Tumawag si Hugo sa radyo para bigyan siya ng ulat ng kanyang mga tauhan, ngunit sinalubong lamang siya ng mga katawan at pagsigaw ng kanyang mga tauhan. Nagawang mahanap ni Rambo si Hugo, ngunit nang ma-realize na siya ito, nagpasya siyang buhayin siya hanggang sa huli. Kalaunan, ibinagsak ni Rambo ang isang bahagi ng tunnel papunta sa ilang gangster, ngunit tinamaan siya ng bala sa tiyan sa proseso. Sa kabila ng sakit, hindi ito pumigil sa kanya, at ibinunyag ang kanyang sarili kay Hugo para habulin siya nito. Sa bandang huli, muli na namang nabaril si Rambo sa balikat, ngunit nakarating siya sa generator at pinatay ang mga ilaw sa loob ng tunnel. Nagradyo siya kay Hugo na nagsasabi sa kanya na nag-iisa na lang siya. Iginiit ni Rambo na nagkaroon siya ng maraming pagkakataon na patayin si Hugo, ngunit itinira niya siya para sa huli. Balak niyang kunin ang puso ni Hugo tulad ng ginawa niya sa kanya, nang patayin niya si Gabriela. Nirig niya ang mga lagusan upang sumabog, at binuksan ang mga ilaw patungo sa exit, na nagsasabi kay Hugo na sundan sila kung gusto niyang mabuhay. Halos mahuli na si Hugo sa malakas na pagsabog, ngunit nagawa pa rin niyang makatakas at nakarating sa loob ng Kamalig. Inihanda niya ang kanyang baril at naghanda ng kumilos, ngunit bigla siyang pinana ni Rambo at naipako sa dingding ng Kamalig. Sugatan at pagod na pagod, lumapit si Rambo sa kanya, bago kinuha ang isang napakalaking kutsilyo mula sa holster nito. Pagkatapos ay itinusok niya ang patalim sa dibdib ni Hugo. Hiniwa ito, kinuha ang kanyang puso, at tiniyak na makikita niya ito bago siya mamatay. Nang makuha ang paghihiganti, lumabas si John sa Kamalig at pasuray-suray na naglakad dahil sa kanyang mga sugat, hanggang sa maabot niya ang rocking chair ng kanyang ama at umupo dito. Binalikan niya ang kanyang buhay at ang mga taong nawala sa kanya, at nangakong patuloy na lalaban upang panatilihing buhay ang kanilang mga alaala. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.